welcome to our short devotion. And let's read 1 Corinthians chapter 12 verses 13 and 14. Today is April 29, last Wednesday ng April. No, ang haba nga pala ng April, meron siyang limang Wednesday. So allow me to read for all of us. Ang katawan ay iisa, ngunit maraming bahagi. Ang lahat ng bahagi ng isang katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Si Kristo, ang katawan ni Kristo, ay gayon din. Verse 13, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu, tayo rin ngang lahat ay binautismuhan sa iisang katawan. Kahit tayo ay Hudyo o Griego, alipin o malaya, at tayo rin ay pinainom sa iisang Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat, maraming salamat sa Diyos. We are the body of Christ. Tayo po ang katawan ni Kristo. Ito po ang short devotion title natin, and part of this passage will be preached this coming Sunday. Yan, first Sunday of May. Yan. Alam niyo po ba, sa kultura ng Greco-Roman world, meron po sinasabing body politic. Ang body politic concept ay isa pong paraan upang ipaliwanag kung ano ang society, city, or state sa pamamagitan ng pag-connect nito sa human body. Katulad ng sa syudad, di ba? Merong iba't ibang role. Parang sa katawan, meron ding iba't ibang role. Yung katawan ng bawat parte ng ating katawan ay merong iba't ibang klaseng role. No? Sa city or sa state or society, merong mga elite. Yan. May mga slaves, 'di ba? So sa katawan, parang yung ulo, dahil lagi itong mini-makeupan, dinidisenyuhan, parang it symbolizes the elite. Para naman sa mga slaves, dahil sila'y parang laging madumi, parang laging pawis o pagod, sa katawan, ito po yung mga paa o yung mga kamay. So yung body politic po ay isang concept na kung saan ginagamit para ipaliwanag ang koneksyon ng ang city or state sa pamamagitan ng katawan. Ito pong body politic concept na ito ay ginamit ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12. Ngunit, hindi para ipakita yung hierarchy ng bawat mananampalataya who are the superior or who are the inferiors. Sino yung parang mas magaling, sino yung mas importante, sino yung dapat bigyan ng pansin, o sino yung walang silbi, sino yung parang wala namang contribution. Hindi yun yung emphasis ni Apostle Paul. Kung ang Greco-Roman world emphasizing on those hierarchical attitude, ginamit ni Apostle Paul yung body politic sa Bible, 1 Corinthians chapter 12, para ipakita yung diversity ng church, pagiging united ng church, at pagiging kay Kristo. Ang ganda, di ba? So, gumamit si Apostle Paul ng isang metaphor para maintindihan agad ng mga mananampalataya sa Corinthians kung ano ang ibig sabihin ng tinuturing ni Apostle Paul. So first, makita natin, 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Sabi dito ng Apostle Paul, ang katawan, the physical body, okay? The body politic, yung katawan mismo natin. Ang katawan natin ay isa, ngunit maraming bahagi. Ayun, no? Ang lahat ng bahagi ng isang katawan, bagamat marami ay isang katawan. So makita natin yung katawan natin ay maraming parte. Marami tayong klaseng system, nervous system, no? Nervous system, ano pa ba? Yung ating nervous system, yung ating bigla ko na blanco. Yung iba't ibang klaseng system natin, no? At iba't iba rin yung parte ng ating katawan. Meron tayong mata, tenga, kamay, iba't iba. Pero ang lahat ng parte na yun ay bumubuo sa isang katawan. Parang ganun din si Jesus Christ. No? Si Jesus Christ is considered to have a spiritual body. No?
Ang spiritual body, sinabi dito, si Kristo ay gundin. Ang spiritual body is just a symbol na kung saan si Kristo yung head. It means kapag siya yung head, siya yung nag-iisip, siya yung may plano, at siya din dapat yung nasusunod. At kung ano ang iniisip ng ulo ay ayun din ang kinikilos ng katawan. So bilang si Jesus Christ ulo ng katawan, tayo ang katawan, tayo po ay kumikilos na aayon sa kalooban ng Diyos. Tama po. Kung ano yung plano niya, kung ano mismo yung kanyang desisyon para sa buhay natin, my brothers and sisters. Ang kagandahan nito, church, tingnan nyo. Tayo ay identified as a church. Hindi po tayo identified unang-una primarily as a ministry. We are first identified as Church of Jesus. Okay po? Hindi po tayo primarily identified as non-profit organization or some kind of business. We are identified beautifully as Church of Jesus. Hindi po tayo identified as a movement, as an organization, na kung saan merong boss. Tama po ba? Na kung saan merong isang taong mas mataas kaysa sa atin. But we are identified as Church of Jesus. And the list will go on. No? The list will go on. So, tayo po ay identified as a church, as the body of Jesus Christ. Ikaw po at ako, kapag lumabas tayo, dala natin ang pangalan ng ating simbahan dahil ang simbahan natin ay na kay Kristo Jesus. Nakakatawang kwento. Merong isang pastor, sumakay siya sa eroplano. No? At mayroon siya nakaupong isang tao, mayroon siyang nakatabi. At gusto niya magkaroon ng evangelism conversation, and started a conversation like this. Hi, saan ka papunta? Yan. Papunta ka pala sa ganitong lugar. Reply naman ng katabi niya, ako din, no? Papunta rin ako sa ganitong lugar. So you're going for business. Yes. So what kind of business you are in? Ito pala yung tinitinda namin. Ito yung product namin. Tapos ang reply naman sa kanya, tinanong siya. Ikaw, yung pastor tinanong yung pastor. Ikaw, anong ginagawa mo? We are in an enterprise. We are helping people to have a transformed life in the prison. Yan, sabi niya. We are also feeding children. Yan. We are also helping people to grieve when someone died in their family, yung parang necrological service, di ba? Ganun sila. Sabi din ng pastor, we are helping people to have a changed life. Wow! Anong pangalan ng organization na yan? Anong pangalan ng enterprise na yan? Tanong sa kanya. Hindi mo ba alam? Church. So, parang tayo daw yung malaking enterprise sa buong mundo. Pero ang dinadala natin is not a human name, is not a ministry name, is not a business name, is not an organization name. We bear in our hands, we put in our head the name of the Lord Jesus Christ because we are the Church of Jesus Christ. Lagi nating tatandaan yan. Kung saan man tayo pumunta, ang dinadala nating pangalan ay pangalan ni Kristo Jesus. Kaya nga, my brothers and sisters, nagpapasalamat tayo kasi tayo po ay na kay Kristo Jesus. Hindi lang po dapat tayo magpasalamat dahil tayo ay na kay Kristo Jesus. Magpapasalamat tayo kasi sa pagkilos ng banal na spirito, sa kung anong ginawa ng banal na spirito. So makita natin yung role ng Holy Spirit in the body of Christ. Basahin ko sa inyo in 12:13. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng iisang espiritu. Look at this, iisang espiritu, no? Parang meron tayong mga pinaniniwalaan na meron tayong espiritu ng ganito, meron tayong espiritu ng ganyan. Pero ina-emphasize ni Apostle Paul, lalo na sa kultura ng Greco-Roman world, is that meron kayong iba't ibang klaseng espiritu.
no? Pero sa ating simbahan, meron lang tayong iisang espiritu. At ayun ang banal na espiritu. At anong ginawa ng banal na espiritu para sa mga member ng Church of the Lord Jesus Christ? Sabi niya dito, tayo rin ang lahat ay binautismuhan sa iisang katawan. Kahit tayo ay Hudyo o Griego, alipin o Malaya, at tayo ay rin ay pinainom sa isang espiritu. So the word baptism or binautisman, no, came from the word baptizo, okay, and that is the Greek word for baptism, to be baptized, to immerse, to submerge talagang ilublob, no? At yung word na yan, yung baptizo na yan, galing pa sa isang word that is to cover wholly with a fluid, or tingnan nyo to, galing yan sa word to stain, no? To stain, as with dye. No, parang tayo ang tawag doon? Kailan meron akong, wait lang po church ha. I want to get a word. No? Para po tayong nagbababad ng isang damit para lagyan natin ng kulay. Yan. No? That is the word baptism. Kapag isang puting damit, binabad natin sa isang balde na may gusto nating kulay, ma-absorb ng damit na yun. No, ganun po ang baptism. In that time of Apostle Paul, no, meron tayong sinasabi na water baptism, no? Sa ating Christian life, meron tayong sinasabing water baptism, na kung saan ang isang Kristiyano ay nilulubog sa ilalim ng tubig bilang pagpapakita ng seremonya o simbolo ng isang magandang bagay. So ano po yung simbolo o seremonyang ito? Yung kanyang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. No, siya po ay parang namatay at inilibing kasama ni Kristo, no, symbolically, no, na nagpapakita na meron siyang panibagong buhay. Ito po ay ceremonial lamang. Ito po ay symbolical lamang, my brothers and sisters. Pero importante ito. So ano po ang role ng banal na espiritu sa atin nung tayo po ay binaptize? So makita natin dito, yung tayo po ay binaptize, no? Nung tayo po ay binaptize, para tayong nilubog sa ibang klaseng pagkatao, no? Ibang klaseng nature, no? Ibang klaseng pag-iisip, a new creation. Kung si Kristo po ay kulay purple, no? Kung kulay purple siya, alam natin na pag tayo ay na kay Kristo, alam natin na kung sino siya, magiging ganun din tayo. Paunti-unti. A transformation, a process. Pero ang mahalaga nun, ikaw, nasa process ka ng absorption. Ina-absorb mo, naging parte ng sistema mo, naging parte ng pagkatao mo kung ano yung na kay Kristo. No? Ayun po yung maganda sa atin. That is the word sanctification. Ina-absorb mo, ginagawa kang katulad ni Kristo dahil binabad ka kay Kristo Jesus. Ayun po yung seremonya or symbolical meaning ng ating baptism. So, sino ang naglubog sa'yo? Sino ang naglubog sa'yo? Ang naglubog sa'yo ang banal na Espiritu. The Holy Spirit helps you to believe and receive Jesus Christ. Hindi naman talaga tayo maniniwala ng sa atin lang, no? Sa ating pagkukusa. Hindi tayo maniniwala kay Kristo Jesus, hindi natin siya tatanggapin. Ang unang kumilos sa Trinitarian work of God, sa Triune God natin is the Holy Spirit sa buhay natin. He is the one who first work sa buhay natin to believe and receive Jesus Christ. No, so kung tayo po ay binaptized by the Holy Spirit to be one kay Jesus Christ, you and Jesus Christ are one, no? We are baptized, no? We are immersed into His name. Kung sino siya, kung anong kaya niyang gawin, kaya na rin natin gawin, no? Hindi lang yun. Si Holy Spirit din ang nagdala sa atin into Jesus body. Nung una, Jesus relationship. Yung pangalawa, Jesus body. So si Jesus, tayo po ay nasa Kanya na, at yung katawan ni Jesus, nandun na tayo. So, tingnan mo to. Nasaan ka ngayon? Tingnan mo, we praise God that we are, how many of us here? We are 16 people, no? We are 16 people in our prayer meeting. So, imagine that. Ito yung katawan ni Kristo. Tignan mo yung nasa tabi mo. Tignan mo yung sino na dito ngayon. Yan ay yung tao na gusto ni Jesus maging parte ng buhay mo.
Sila yun. It's not just a group of people. No, it's not just a number, a number you can count with your fingers. It is the church. No, these are the people na kung saan dinala ka ni Jesus para maging parte ng buhay nila at sila maging parte ng buhay mo. Kaya nga ang design ni God para sa church is a local church. Hindi ganun karami. Hindi yung sobrang dami na kung saan hindi natin kilala ang bawat isa. Mas maganda talaga ang local church kasi kilala natin ang bawat isa at sabay-sabay tayo mag-grow despite of our weaknesses, failure, and sometimes bad attitude and inconsistencies and many things. It's okay. No? It's okay kasi tayo ay nasa Panginoong Hesukristo. We praise God for that. Maraming salamat sa Diyos dahil tayong lahat ay pinakikilos ng banal na Espiritu. No, pinakikilos niya tayo. Pinakilos niya tayo para tanggapin si Kristo Jesus. Pinakilos niya tayo para pumunta sa church na ito at maging part ng local church ng The Way Mission Church. So the Holy Spirit is working in your life. The Holy Spirit is working in our lives for us to be a church. We are not a ministry first. We are not a business. We are not an organization. We are a church. So we need to live like a church. We need to know one another like a church. And we need to spend more time sa church. So ang heart cry ko lagi every Sunday is that isang araw na lang tayo nagkikita. Sana mag-spend na time together ng more time. Isang araw na lang kasi tayo nagkikita sa isang linggo. Hindi tayo madalas nakikita, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hindi tayo nakikita for 6 days. Pero pag dumating tayo sa church, ang heart cry ko para sa atin as a pastor is that let's go and talk, let's eat, let's stay. Kahit na pagod, kahit na malungkot, kahit na may mga problema, let's stay in that day. Kasi nga, we are a church. Dami natin at kailangan natin yung bawat isa. Makita natin, the Holy Spirit is working. Binautismohan niya tayo. Binigyan niya tayo ng desire to receive Jesus Christ, to be part of that relationship. And binigyan tayo ng desire to be in this church. Ano pa? Pinainom niya tayo sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin nito? Nakita natin si Jesus Christ, ini-invite niya yung mga tao to drink the living water because they are thirsty. No? So yung pinainom dito is a word for refreshment, for satisfaction. No? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, sabay na rin po natin tinanggap ang Holy Spirit. Siya po ang the Spirit of comfort. He is the source of our comfort. He is the source of our strength. Siya rin magbabago ng ating mga pangit na ugali. Siya rin magbabago ng ating isip. Siya ang magre-rebuke sa atin. Nang sa gayon, we will be living a life fulfilled. An abundant life. Yung life na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. So, we thank God. Maraming salamat sa Diyos dahil tayong lahat ay pinalalakas at pinasasaya ng Banal na Espiritu. So, let's find our comfort in the Holy Spirit. Let's use ourselves to be a source of strength, encouragement, and joy in the church. No? Kahit na iba yung personality natin. Kahit na iba yung mga family orientation natin. Kahit kung saan tayong galing mga trabaho. Gamitin natin yung sarili natin bilang source of strength, encouragement, and joy sa church. Because you are called to the church. No? For sure. Meron pong magandang karakter, magandang mga bagay about you na magbibigay ng kagalakan at blessing sa church. Always remember that. Because, why? The Holy Spirit is in you. The Holy Spirit is transforming you. The Holy Spirit is using you for other people, and other people are being used by the Holy Spirit for you because we are the Church of Jesus Christ. We are the body of Christ. So makita natin, this is in line with our theme that is gifted. We are gifted with the church. Tayo po'y binagyan ng regalo ng Diyos, and that regalo, that gift is the church. We praise God for this. So ito po ang ating short devotion. So part of this will be preached this coming Sunday. I hope that all of us will start by 9 a.m. Mga kapatid, sa awa ng Diyos, katulad ng pinagpapray natin. Salamat po sa pakikinig.